Welcome back to Primo TV. For today's video guys, pupunta tayo sa center. May lalakarin ako and magbabike lang tayo. The weather today, medyo hindi siya malamig. Positive 1 nga actually. Positive 1 degrees Celsius. May snow pa rin. Parang umaambon. Pero we'll see kung kakayanin ng bike natin. No? Dito na tayo. Ayun na siya. Bike lang. Whew. Struggle is real. Ang lamig magbike, grabe. Nandito na tayo after mga 30 minutes na pagdadrive natin gamit tong bike natin. Nandito na tayo sa sa LTO ng Finland. Ayan siya. 10:30 yung appointment natin. Alas 10 pa lang. So early tayo, no? Early tayo ngayon. Wala masyadong tao. Kita nyo kung ilan lang yung mga nakapark ng sasakyan dyan. Wala masyadong tao. So tara, pasok tayo. Disclaimer muna tayo. Lahat ng to ay base lang sa experience ko at sa aking pananaliksik. Simple lang naman magpapalit ng driver's license, tatlong kategory. Driver's license na na-issue sa European country, sa non-European country, at dun sa mga bansa na merong agreement, road traffic agreement sa bansang Finland. Saan pa nga ba tayo mo-fall? E di sa'yo? Wow! Siyempre, dun tayo sa category number 2. So, ano nga ba mga kailanganin natin para makakuha tayo ng driver's license? Tignan natin. Ito na nga, no, passport tsaka other official ID, dalawang passport photo, medical certificate na valid for 6 months. At syempre, pinaka-importante yung foreign driver's license natin. Yung driver's license natin na na-issue sa Pilipinas. At dahil konti nga yung tao, pagpasok ko, ako na agad yung next dun sa pila. So eto na nga, nag-fill out na ako ng form dito. Syempre, gumana na naman yung brain cells natin dito dahil Finnish language na naman. Kailangan natin sila i-translate na naman. Tapos na nga yung pag-apply natin ng driver's license and officially, driver na tayo dito sa Finland. Nag-issue na sila ng temporary ID. After 2 to 3 months, ipapadala na nila yung card ko. Tapos, yun na siya. Okay na siya. Pwede na tayo mag-drive. Ang problema, wala naman tayo to drive. Hanap tayo ng mga sasakyan, no? Update ko na lang kayo kapag nakakita tayo ng sasakyan dito na mura na talaga nagpo-function. But for now, uwi na lang tayo. Wala na tayong pupuntahan or baka kumain muna tayo kung saan. Tara, kain tayo. Kain tayo dun sa sa kakaiba. Yung wala pa sa Pilipinas. Order na tayo ng Big Mac. So waiting tayo. Did you have a large beach? Yes. Yes. Yeah. Yeah, it's over here. It's Okay. 13 and 25. Yeah. Yeah. Is it good? Yeah. Okay. Yeah, this will print just a receipt. The number is 33. Perfect. Thank you. Was yours, right? Yes. Yeah, there you go. Kiitos, kiitos. So, okay, naka-order na tayo. Big Mac in order ko, tapos large fries, tapos eto, ano ba to? Cappuccino. Cappuccino siya. Nagdagdag tayo ng deep na cheese. Ang regular niya is dapat mga 10 euro. Pero dahil nag-upsize tayo, tsaka nag-modify tayo ng orders natin, naging 13.25. So, calculate na lang natin. Medyo mahal siya compare sa mga McDonald's natin sa Pilipinas. So, testing na natin, no? Ano bang kaibahan ng McDonald's dito?
fries. Alam ko na to. Same lang. May magic sarap lang sila. O betchin. Same lasa. Cheese dip. Testingin natin kung okay kung okay siya sa fries. Maganda. Masarap yung cheese nila. Parang creamy na cheddary. Nag-complement siya sa lasa ng fries. Ngayon, tingnan natin yung Big Mac nila. Kung talagang big. Kasi sa Pilipinas, gano'n ba kalaki yung Big Mac? Parang same lang. No? Dalawang patty. Cheese in between. Some salad. Mga lettuce. So, tikman natin kung okay. Lalaglagan pa ang daan kasi. So, parang same na siya ng lasa. Ganun din lasa niya. Kung ano yung lasa ng Big Mac natin or burger natin sa McDonald's burger natin sa Pilipinas is same lang siya. Wala pong kanin, walang kanin. Hindi sila nagsiserve ng kanin. Burger. Ewan ko may spaghetti sila. Next naman natin yung yung cappuccino nila. Ewan ko, nakikita nyo. Ang layo ng lasa niya. Ang layo ng lasa niya sa kopi ko. Pero maganda siya. Okay siya. Sakong-sako sa malamig na panahon. Yun. Suabe. All in all, nasang Pinoy pa rin. So, suabe siya. Solve na tayo, no? Overall, maganda. 100%. Service nila, mabilis pagka-order mo. Or start tayo sa pag-order. Pag-order mo, medyo complicated kasi pwede ka sa parang tablet na malaki kung order. Pwede rin naman sa counter. Dito sa digital order, may language naman, so we can choose English para di tayo mahirapan, no? Kaso nagkaroon ng problema kanina, yung number na lalabas, wala. So kailangan ko pa lumapit sa kanila para malaman kung pumasok na yung order ko. Pagkatapos, pag-order ko, bayad. Pretty much ano lang naman, mabilis lang talaga. Very, hindi masyado complicated yung pag-order. Pila, wala masyado. Mabilis. Order, in less than 3 minutes, nandiyan na yung order ko. Service nila, dineliver pa nila instead of tatawagin ako dyan sa counter. So, maganda experience daw. So, yeah. Very good. Thumbs up. McDonald's.